Kung bibili ka ng sasakyan, mapapaisip ka kung pipiliin mo ba ang brand new o ang second hand. Brand new, second hand. Brand new, second hand. Siyempre, iba pa rin ang brand new. Iba pa rin ang ikaw ang unang may-ari. Sa'yo mismo nakapangalan. Iba ang pakiramdam ng naka-brand new ka. Iba yung amoy, iba yung riding comfort, wala kang agam-agam o medyo natatakot ka na baka mamaya may sira, may paliting pyesa. So sa mga first time car buyers, iba pa rin talaga ang thinking ng naka-brand new ka o pakiramdam ng naka-brand new ka. Sa second hand naman, syempre, depende yan sa iyong budget. Depende kung anong modelo ang Kursunada mo, anong variant, magkano ang presyo, ano kondisyon ng unit, at magkano mo matatawaran. Kagaya nito, yan ay second hand. Walang issues. Pero siyempre, bago namin ibenta yan, kailangan na-check namin ng maayos bago namin ipakita sa mga customers para hindi naman kami masira. Okay guys, pag-usapan natin ang pagbili ninyo ng sasakyan. Lalo na kung kayo po ay first time na car buyer, ano. Dahil kung first time lang po kayo nabibili ng sasakyan, matik brand new na kagad ang inyong pipiliin. May iba naman second hand din. Dahil yung iba ayaw na nilang mag-monthly. Gusto nila bilhin nila through cash. Pero may second hand din na pwedeng monthlyhan. At yan ang pag-uusapan natin mga idol. Depende yan sa customer kung magkano ang kanyang budget. Papaano ang kanyang buying style. Siya po ba ay cash buyer? Gusto niyang kunin through bank financing kung saan siya depositor o di kaya in-house financing mismo sa kasa. Ngayon, kung brand new car ang pipiliin mo, of course, napakagandang option po niyan dahil unang-una, sa iyo po nakapangalan, ikaw po mismo ang unang mag-unboxing, wala kang iisipin na issues, and then also may warranty din po ito. So in short, less hassle, no? Kung may hassle man, minor. Wala kang masyadong agam-agam na baka masira agad ito o baka sirain na to dahil syempre brand new nga, di ba? At kung gusto mong mag-establish ng credibility sa bangko, magandang kunin ito through financing. Dahil kung kayo po ay hindi sanay bumili ng sasakyan through cash, financing is a good option for you na mag-grow ang iyong credibility sa bangko. So, after mong mabayaran ang iyong sasakyan, meron ka na namang another option to buy a brand new car. So, lagi kang updated mga ka-idol. Depende kung anong brand ang pipiliin mo, anong variant ang magustuhan mo. Di ba? Ganun mga ka-idol. While sa second hand, kung ayaw mo ng may minamantlihan, okay na okay ang second hand. Dahil almost kalahati ng presyo ng brand new, mabibili mo na sa second hand. Depende na lang sa kausap po ninyo. Depende sa year model na mapipili ninyo. Depende sa brand at variant, milyahe, kondisyon ng sasakyan, presyo, at diskwento. And mind you guys, meron ding second hand na pwede mong kunin through financing. At dyan napapasok yung mga iba't ibang financing companies. May iba, nag-offer din ang bangko. Pero I do not suggest magbangko kayo mga ka-idol dahil ang bangko ay sobrang higpit pagdating po sa second hand na financing. Okay? Ang maganda sa brand new is makakapamili ka ng buying option no, yung let's say kung gusto mong kunin through
bank financing, of course, mababa po ang interest. Kung gusto mo naman kunin through in-house financing ng kasa, pwede rin dahil kung tight ang iyong budget pagdating sa down payment at hindi issue sa iyo ang magiging monthly, good na good ang ang brand new as in-house financing, Yun nga lang we as an agent we cannot guarantee na 100% na ang brand new ninyo ay talagang good na good. Dahil sometimes may mga instances din na may issues ang mga brand new na sasakyan. O sabihin natin parang may recall o natapat kayo sa mga lemon car o kahit hindi lemon car mga ka-idol, merong issues po kayong may encounter at yun yung common issues na nakikita po ninyo sa mga Facebook groups na may mga kanya-kanyang car owners na nagsishare ng kanilang mga experiences about their bad experiences. Ganon. So, sa umpisa, di mo muna mapapansin yan mga ka-idol. Sooner or later, siguro mga ilang buwan, ilang taon, dun mo lang madidiscover na yung nangyari sa'yo ay nangyayari din po sa ibang car owners. Okay? Pagdating naman sa second hand, ang maganda po dito ay makakailag po kayo sa mga ganyang klaseng issues. Dahil before po kayo bumili, may mga kaibigan po tayo or may mga mamimit po tayong ibang tao sa pagtatanong-tanong natin na magsasabi mismo sa atin na ang common issues ng mga ganyang klaseng second hand ay ganito, ganon. Kaya mapapaisip ka muna bago ka bumili. Kumbaga parang may mga taong tumutulong din sa iyo na maganda yan, pangit yan. Ganon, 'di ba? Tapos sometimes before tayo bumili ng second hand, join muna tayo sa mga groups kung ano yung mga experience ng mga dating owners o ano yung mga common issues ng sasakyan. 'Di ba? Ang hindi lang maganda sa mga second hand ay sometimes may mga car dealers o owners tayong na-encounter na sabihin natin na hindi tapat doon sa kanilang binibentang sasakyan. Yung tipo bang may issues yung unit pero hindi sinasabi, tinatago, o sabihin natin may mga may mga dati ng naging history na hindi naman sinasabi sa atin. Then doon na lang natin malalaman kapag nabili na natin yung sasakyan. At kung ang buying options mo naman ay financing, hindi magandang option din ang second hand for financing. Dahil unang-una mataas ang down payment. Kung may mababa man na offer, yari ka rin pagdating sa pricing dahil medyo naka-hide ang pricing mga ka-idol. Let's say instead of buying worth 600,000, yung 600,000 na nakita mo sa post, lumalabas na 650, 660 o 670 dahil ino-offset nila doon sa iyong down payment na nire-request mo na as much as possible mababa ang down payment. So ino-offset nila mga ka-idol. Pagdating naman sa interest, mas mataas ang interest po ng second hand compared sa brand new. So in short, kapag bumili po kayo ng second hand, matik, parang bumili ka na rin ng brand new. Kaya hindi ko sinasuggest na kunin mo ang second hand through financing. Mas maganda, bilhin ninyo ito ng cash. Dahil mas mababa, halos kalahati ang presyo, at makakatawad ka. Ang maganda dito is kung ikaw ay medyo marunong tumingin o may kakilala ka at magdadala ka ng mekaniko o kung sino man,
at least makakailag ka sa wrong buy. O di kaya, kung papayag ang owner na dalhin sa dealership para ipakita yung unit, pa-inspect, at ikaw magbabayad, good choice yun mga ka-idol, o sabihin natin jackpot ka sa mga kausap mong ganyan. Pero kung wala, daanin mo na lang sa tawad. Then after you buy it, dalhin mo sa kasa. Ipa-inspect mo sa kasa. Pero syempre kapag nasa kasa po yan mga ka-idol, maraming recommendations ang mga mekaniko na kailangan mong palitan yung mga ganitong klaseng pyesa na malapit ng masira, o di kaya kailangang mag-change oil na, o di kaya kailangan ng i-dialysis ang inyong sasakyan para maibalik yung tamang performance. Okay? So guys, just in case buying po kayo ng brand new na sasakyan, nais po ninyong magpatulong kay The Carlon Expert para maging good naman ang iyong pagbili, regardless kung anong brand man yan, whether it's within Metro Manila or provinces, pwede. Pwede po kayo magpa-advise sa akin mga ka-idol. At ako naman ay willing na tulungan kayo. Okay? Yun nga lang, matik po yan na may talent PC inyong idol, no? O kung second hand po yan, pwede nyo bisitahin yung aking isang page, Used Cars Philippines. Nakapost po lahat ng mga units na binibenta ko doon. At yung mga unit na binibenta ko doon ay maayos. Maayos ang kondisyon mga ka-idol at malinis ang papel. Kung may luma man at may konting issues, daanin na lang natin sa tawad. Pero yung issues na talagang grabe, hindi naman mga ka-idol. Minor lang naman mga ka-idol. Okay? So I hope nakatulong po ang video ito sa mga first time car buyer. Sabihin nyo lang sa akin kung sakaling may ano po kayo, may balak po kayong bilhing sasakyan, brand new or second hand, mag-reach out lang po kayo sa aking Facebook page. Thank you.